Magandang araw mga boss. Ganito ba yung sasakyan mo? At medyo nalalakasan ka na sa diesel. Tapos pag nagpreno ka, hindi na siya normal, masyado na siyang malakas. Tapos pag aabante ka naman, parang pigil pag uusad na siya. Tapos yung brake pad mo, mabilis na siyang mapudpod. Dapat pag ganyan, magtaka ka na. Hindi man siya naninikit, ang problema niyan, maaaring yung piston, mabagal na siyang bumalik. Ang ibig kong sabihin, pag inapakan mo yung brake pedal mo, yung piston, hindi agad siya bumibitaw dito sa brake pad, nakadiin pa rin siya dito sa rotor disc. Pag ganyan mga boss, tanggalin mo lang itong brake caliper mo. Kita nyo, medyo masikip tanggalin itong brake caliper niya. Kasi nga, yung piston, kahit nakabitaw ka lang sa brake pedal mo, mabagal yung pagbalik ng piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Pag ganyan mga boss, pwede nyo naman linisin itong brake caliper nyo, pati yung piston na yung repair kit naman yan, pwede nyo siyang linisin at ibalik. Pa-start ko itong makina mga boss tapos bobombahin ko yung brake pedal para lumabas yung piston. Mapapansin nyo dyan mga boss, habang binobomba ko yung brake pedal, yung isang piston, hindi siya gumalaw. Itong isa lang ang lumabas. Ayan kung makikita nyo mga boss, diba? Siya lang yung gumagalaw. Itong isang piston, kung mapapansin mo, lumalabas na siya dito sa brake caliper. Pero yung isang piston, halos hindi siya gumalaw mga boss. Dapat kasi mga boss, kahit papaano, lumabas siya kahit kaunti lang. Pero itong isang piston lang ang lumabas kung makikita nyo At dahil nga sa napalabas ko na yung isang piston mga boss, iswinisop ko na itong makina, tapos iayos ko muna itong camera. Tatanggalin ko ngayon itong brake caliper dito sa brake hose niya. Pero ipakita ko muna dito sa inyo sa brake caliper mga boss na yung isang piston niya, halos hindi talaga siya gumalaw. Kaya pag ganyan mga boss, kailangan talagang malinis itong piston pati itong brake caliper. Sa pagtanggal ng brake caliper mga boss, meron niyang flexible hose or brake hose. Gagamit ka lang naman dyan ng box wrench na number 12 para itong banjo bolt niya matanggal nyo mo. Ayan mga boss, natanggal ko na itong banjo bolt dito sa brake caliper. Kasama na dun siyempre yung brake hose niya na natanggal dito sa brake caliper. At dahil nga sa kung ano lang meron ako para tanggalin ko itong piston dito sa brake caliper, siyempre yun lang ang magagawa ko. Kasi may magmamaruno na naman sasabihin, dapat ginamitan mo yan ng pressurized na hangin. Hindi nyo man lang ginamit yung kokote niya, alam niyang nasa labas ako gumagawa. Wala naman ako sa company. Tandaan nyo, ang paggawa ko ng video ay para sa mga gustong mag-DIY na hindi naman sila mekaniko. Para makakuha sila ng idea. Hindi yung gusto mo kumpleto yung gamit para lang makagawa, mali yun. Ang importante, kumpleto yung tools mo kahit wala ka ng compressor. Diskarte na lang yan, hindi yung nakapanood ka lang sa YouTube, nakapagbasa ka ng kaunti, i-comment mo na sa akin para pamaliin mo yung ginagawa ko. Naku po, wag ganon, gagamit ka ng kaunting kukote mo. Balik na nga ako sa trabaho. Nakita nyo mga boss, itinutok-tok ko itong brake caliper dahil nga sa itong piston, grabe yung pagka-stack up niya. Pero nung makita ko lumabas ng kaunti yung piston, ibinalik ko yan mga boss gamit yung sinsel. Pero dapat yung sinsel nyo walang talim. Tapos itok-tok nyo sa ulit. Ganyan kung makikita nyo, medyo tiyagain nyo lang ng konti. May mga ganyan talagang piston na kung mag-stack up, grabe. Pero tiyaga lang yan. Pag medyo lumabas ulit yung piston, ang gagawin nyo dyan, ibalik nyo ulit siya. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo yung piston, medyo umaangat na siya. Ayan. Gamitan nyo ulit ng sinsel, palubugin nyo ulit yung piston. Ayan ang magandang diskarte mga boss para mas mabilis mong matatanggal itong piston na nag-stack up dito sa loob ng brake caliper mo. Tsaka mo itok-tok siya ulit. Nakita nyo, di ba? Medyo lumabas na itong piston. Di magtatagal, bibitaw din yan dito sa loob ng brake caliper. Ayan, bumitaw na siya. Di ba? Di natanggal na itong piston. Yun lang mga boss, yung hinawakan ko. Malagkit yung piston. Actually mga boss, matagal ko rin natanggal itong piston dito sa brake caliper. Kaya lang, pinas forward ko na lang yan para hindi na kayo mainip. Gagamit ka naman ngayon ng manipis na flat screw. Meron itong retaining clip mga boss para dito sa dirt boot niya. Kailangan matanggal mo muna itong retaining clip niya. Ayan, sikwatin mo lang naman yan ng manipis na flat screw. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong retaining clip niya na umiipit nga dito sa boot ng piston. Ayan mga boss. Ito mga boss, meron siyang piston seal sa loob. Pero tanggalin ko muna itong isa pang retaining clip niya. Kasi nga yung piston nito mga boss, dalawa. Siyempre, yung retaining clip niya, pati yung dirt boot niya dito sa piston, dalawa rin. Kaya importante, bago mo matanggal yung piston seal niyan, alisin mo muna itong mga nakaharang dito sa ibabaw ng brake caliper mo. At pag natanggal mo na yung dalawang dirt boot niya, pati yung retaining clip, gamit ka ulit ng manipis na flat screw mo. Dahan-dahan mo tanggalin yung piston seal niyan dito sa loob ng brake caliper. Siguraduhin mo nga lang na hindi mo madadamage yung piston seal niyan mga boss. Ayan, natanggal ko na siya. Kasi pag
kudlitan mo ng kaunti yan, wala na, magpapalit ka na yan. Ako kasi mga boss, lalo na't original itong pyesa na kinakalas ko, check upin ko maigi yan. Hindi ko agad yan papalitan. Kung wala naman nagbago dito sa pyesa at sa tingin ko hindi naman siya maga, okay pa rin siya, lilinisan ko lang yan tapos ibabalik ko. Hindi ko agad papagastusin yung customer. Kaya kung mapapansin nyo sa video ko, lalo sa mga piston seal ng brake caliper, hindi ko agad yan pinapalitan. Minsan mas magaganda pa yan kaysa sa ipapalit mo eh. Kung hindi ka kukuha ng original, eh mas gusto ko na yan. Tapos magre-ready ako ng tubig na malinis at powder na sabon. Pagtsatsagaan ko ngayon hugasan yan para malinisan ko siyang maigi. Hindi yung pag nakita mong puro dumi na, tapos nakita mo may kalawang, palit agad. Alam nyo mga boss, pag original yung pyesa, lalo na yung piston seal, hindi naman siya maga, pwede nyong linisan yan tapos ibalik nyo para hindi na kayo mapagastos. Tapos ito namang piston niya, kung mapapansin nyo, makinis na makinis pa, di ba? Gumamit ka lang naman dyan mga boss ng pinakapinong liha na hindi makakagasgas dito sa piston mo o kaya basahan. Yan, kuskusan mo lang siya ng basahan. Tapos pag medyo hindi matanggal yung mga kumapit na kalawang dyan, gumamit ka ng pinong-pinong liha. Yan mga boss, kung makikita nyo, nililiha ko lang siya para malinis siya sang maigi. Actually mga boss, itong video kaya talagang medyo hindi ko siya masyadong pinas forward para matuto kayo kung paano nyo siya lilinisan. Dahil nga ang layong ko talaga mga boss, yung matuto kayo. Alam ko mayroong mga sumasama ang loob sa akin dahil nga sa itinuturo ko yung paggawa ng sasakyan. Dahil nga sa hindi naman talaga may iwasan yan, pag natututo kayo, hindi na kayo magpapagawa sa kanila at mababawasan yung kita nila ngayon. At para makabawi sila, magko-comment ngayon yan dito sa video. Pamamaliin niya itong ginagawa ko. Pansinin nyo, kahit tama naman yung pangalan ng pyesa, pamamaliin niya. Ang bagit ko sa pyesa, flexible hose, sasabihin niya sa comment niya, boss, flexi hose lang tawag dyan. Tapos medyo mautal ka lang ng konti, talagang may comment na siya. Kasi nga, wala siyang maibutas sa gawa eh. Unang-una, pag mali naman kasi yung gawa ko, ang unang magre-react, hindi naman siya yung customer eh. Ikaw mo wala na nagpapagawa sa kanya. Kaya, hahanapan niya ngayon ng kasiraan yung video. O kaya naman, sa kagustuhan niyang may masabi, dahil nga nakapanood siya ng kaunti, tapos nakabasa ng kaunti, ilalaban niya na yun. Pero nung sinagot ko siya sa comment niya, ang sagot niya sa akin, huwag kang gumawa ng video kung ayaw mong mabash. Aba, nagtaka ako. Ang pinili niya palang pagkatao, yung manira ng kapwa. Ang pangit naman ang pinili mo. Samantalang itong pinili ko ang gumawa ng video. Parang may mapanood kayo, nang sa ganun matuto kayo at magkaroon kayo ng idea nang sa ganun hindi kayo maloko. Balik na ako sa trabaho mga boss. Importante na itong paglalagyan nyo ng piston seal. Yung mga kumapit na kalawang dyan, matanggal nyo siya para pag inilagay nyo yung piston seal, maganda yung pagkakalapat niya nang sa ganun, pag inilagay nyo na yung piston, hindi kayo mahihirapan kahit daliri lang ang pantutulak nyo. Yung iba kasi kaya pinupukpok nila yon yung piston, kasi nga marumi pa yon. Yung piston seal nakaangat pa, kaya masikip ipasok yung piston. Ganun lang yun mga boss. Dito naman ako sa sliding pin, kung mapapansin nyo, ginamitan ko ng flat screw yan para maitulak ko palabas itong sliding pin dahil nga sa medyo mahigpit siya. Importante kasi dapat itong sliding pin gumagalaw yan dito sa brake caliper mo. Tanggalin ko muna itong dalawang brake pad mga boss, na kung makikita nyo itong brake pad nya manipis na. Kaya sabi ni customer, papalitan ko na rin daw yan. Pero punasan ko muna itong rotor disc mga boss. Importante kasi mga boss, bago mo ilagay yung dalawang bagong brake pad, dapat malinis itong rotor disc, pati itong banjo bolt mga boss dito sa brake hose, pinunasan ko rin yan. Pwede kasi may buha-buhangin yan at panggalingan ng leak kapag marumi yan. Kaya punasan nyo lang naman yan pag malinis na. Gamit itong penetrating oil, sprayan ko itong loob ng pagkakabitan ko ng sliding pin para lumambot yung mga kumapit na kalawang dyan. Dahil nga sa susundatan ko yan ng manipis na basahan mga boss, ayan o, kung makikita nyo, lilinisan ko na rin yan para yung mga kumapit na dumi dito sa loob ng brake caliper holder ni customer na sinasalpakan niya nga ng sliding pin, malinis. Pag ganito kasi ang problema ng sasakyan ni customer mga boss, na parang pigil ang hatak. Yung after niya magpreno tapos aabante siya, hirap. Kinukumpleto ko yung trabaho niyan para sigurado at wala akong problema. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya na, abangan nyo sa part 2. Maraming salamat at huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit!